Isang ano lang, isang tawag yan, isang kamag-anak nyo lang nagkasala, sasabihin na lahat kayong kasi lahat kayong mga ano, lahat kayong pamilya parurusahan. Pero dahil sa sabi ng ama na hindi, ialay ko na lang yung anak ko. Sa ating mga tao, 'di ba, hindi tayo papayag. Pero kay Jesucristo, kay Jesus, pumayag siya para ikaliligtas natin. Panganay na anak. Po? Panganay na anak. Opo, tama po yung sabi ni nanay. Na hindi talaga tayo as tao, hindi tayo papayag ng ating anak, itawag yan, ialay, di ba? Yung mga unang panahon, sa mga, noong unang panahon yan, gumagawa sila. Pero, inaalay nila sa Diyos nila. Pero sa ating physical, sa ating ngayon, hindi na pwede yan, no? Tapos, ako, personally, kapag anak ko ialay, ako hindi papayag, di ba? So, sabi dito, ang grasya ng Panginoon nagpapalakas sa atin sa panahon ng pagsubok. Kahit ang pagsubok na ito ay nakapagpahina ng loob tulad ng pandemya, makakaasa tayo sa grasya ng Diyos Ama na tutulong na tayo lalampasan ang mga pagsubok. Yun nga po. Kapag matindi ang ating pananampalataya sa Diyos, kahit anong pagsubok dumaan sa atin, katulad nga na kahit anong bagyo, hindi bagyo na mahangin na, hindi yung bagyo na maulan. Kasi may literal na bagyo, yan yung literal na bagyo is yung maulan. Yung bagyo ng ating buhay, ayan yung mga problema, pagsubok na dumarating sa atin. Na minsan, gusto na nating sumuko, lalo na kapag ang anak natin magkasakit, di ba? Yung isang nanay, matindi talaga ang pagmamahal sa mga anak. Yan, di ba? Yan ang matindi. Kapag ang anak mo ay nagdurusa, sasabihin mo na lang sa sarili mo na sana sa akin na lang nangyari. So, ganun yung mga pagsubok natin sa buhay. So, minsan iba-iba rin tayong mga pagsubok. Hindi naman pare-pareho tayo na tao, pare-pareho ang ating pagsubok. Hindi naman din ganyan. So, kapag matindi ang pananampalataya natin sa Diyos, kahit anong pagsubok dumaan sa atin, kahit anong bagyo, hindi tayo matitinag. Sabi nga sa kanta, no? Si Kristo ang aking sandagan, hindi ako mahihiba, di ba? May kantang ganyan, di ba? Sa mga bata, yan. So, yun po yung, yung tawag yan, yung grasya ng Panginoon na ako, ikaw, lahat tayo, wala tayong ipagmamalaki sa Diyos na sabi na, mabuti ang aking ginawa, maliligtas ako. Dahil sa grasya ng Panginoon, dahil sa kaligtasan ng Diyos, lahat tayo ay makasalanan sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang grasya ay tayo'y maliligtas. Hindi sa pamagitan ng ating gawa, nagdunit tayo ng maraming mga tawag yan. Nagdunit tayo ng, kunwari, mayaman ako, sana all. Sana all, mayan. Nagdunit ako ng maraming pira o kaya pagkain sa mga tao. Sabihin ko na, kumbaga, para sa pamagitan yun maligtas ako, di ba? Parang sa kanya is binili ko ang kaligtasan ko. Ganun. So kung lahat ng mayayaman ay mabibili ang kaligtasan, so ikaw ay mahirap, di ba? Wala tayong pambili ng kaligtasan. Wala tayong pambili ng kaligtasan, sila lang maliligtas. So hindi ganun ang Panginoon. Kaya ang sabi niya, ang ating kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng gawa, kundi sa ibinigay niya at pinagkaloob niya sa atin. So yun. Kaya huwag kayong mainggit sa mga tao na mayayaman kasi tawag yan. Baka mas marami pang nakatulog. Minsan yung mga mayayaman kasi hindi masaya rin. Oo. Yan, hindi sila masaya. Wala sila sa presensya ng Panginoon. Opo. Yan. Opo. Oo. Maganda yung buhay nila. Oo. Kasi may kaaway. Opo. Ayan. Tapos, may tanong ako sa inyo. Mahirap na taon. Meron ka bang pagkakamali sa harap? Sa halip na parusahan ka, ikay pinatawad, sinuklean ka ng kabutihan? Ano ang feeling mo nung time na iyon? Ano po sa inyo? Kung naka-experience na po kayo na nagkaroon po kayo ng kasalanan, tapos bigla kayong pinatawad ng inyong ginawa ng kasalanan. At instead na magalit siya, maghiganti siya sa inyo. Ang ginawa niya is binigyan ka pa ng favor. Oo. Yun. Ano po sa palagay nyo? Naka-experience na po ba kayo? Based sa inyong experience, ano ang sa inyong kalooban na masasabi ninyo na, uy, ayos pala, pinatawad niyo pala ako. Kumbaga, ano niyo pa po ba gagawin niyo pa po ba yung inyong kasalanan ulit?
Hindi na, no? Ganon din sa ganon din sa ating spiritual na buhay dahil pinatawad nga tayo ng Panginoon, binigyan pa tayo ng kaligtasan. So, yung mga dati nating gawain, hindi na po natin pwedeng gabalikan 'yon. Kasi nga tawag diyan, kumbaga ano na tayo, kumbaga nasa puso na natin si God. 'Di ba sa ating mga anak kapag nagkasala ang ating anak, paano natin siya, bibigyan natin siya ng parusa, papaluin natin siya or pagagalitan. So, sa Panginoon, ganun din. Kapag mahal tayo ng Panginoon, bibigyan niya rin tayo ng, ng tawag yan, ng mga pagsubok na magsasabi na, mahal ako ng Panginoon. So, Nanay, gandang hapon po. Okay lang po, bago pa lang po kami start. Pang po, best mag-picture ka dito yung kwan ko. Saglit lang po. Patalastas. Ito po yung tanong ko sa inyo, pangalawa. Sa paanong paraan mo naranasan ang grasya ng Diyos? Ano ang iyong pagiging tugon sa grasya niya? Ano pong magiging tugon ninyo sa, everyday po natin to nararanasan ang grasya ng Panginoon. Salamat. Amen! Ano po? Araw. Amen. Nakabigyan ka pa. Yan. Tama po ang inyong yung ating kasagutan lahat kasi hindi lahat ng tao ay nagigising na. Di po ba? Ang iba, hating gabi pa lang, wala na. So, everyday tayo magpasalamat sa Panginoon. Everyday natin na pasalamatan ng ating buhay. So, ibig sabihin, mahal tayo ng Panginoon dahil araw-araw niya tayong ginigising. Although man na may mga pagkukulang sa ating pangangailangan na financial, pero normal na po yun siya. Pero ang pinaka-importante po talaga is ang ating buhay. Kasi nga, di ba sabi sa Bible na huwag niyong intindihin ang inyong kakainin araw-araw kung saan na lang yan siya darating. Kasi nga, di ba, yung mga bulaklak, tumutubo lang sila, mga ibon. Kumbaga, pinapakain lang sila ng Diyos, hindi sila naghahanap buhay. Yung mga bulaklak, ang gaganda ng mga bulaklak nila. How much more po tayong mga tao na ginawa niya as kawalis niya. So, napaka-special po tayo sa Panginoon. So, pangatlo po, sa iyong paningin, paano ipinapakita ng Diyos ang kanyang grasya nitong panahon ng pandemya? Paano matutulungan ang mga nasalanta ng COVID-19 sa sandalan ng grasya ng Diyos? Naintindihan niyo po pa? Sabi po kayo kapag hindi niyo naintindihan. Mabilis po ba akong salita? Okay. Parang hinahabol ako eh. Magsabi po kayo, huwag po kayo mahiya. Yan siya. Sa iyong paningin, paano maipapakita ng Diyos ang kanyang grasya nitong panahon ng pandemya? So, sa ating palagay po, paano po natin naranasan ang grasya ng Panginoon? Paano po natin Ng pandemic. Opo. Ng COVID. Mayroong COVID. Kahit pa paano, nakakaraos, ang kahirapan. Amen. Bigay ng mga ayuda. Opo. Malaking bagay. Saka, hindi kami tinamaan. Isa pong pinakagrasya po. Yes. Opo. Hindi tayo na-hospital. na-quarantine ng Malaya kami nakapamuhay sa kabila ng COVID. Yes. Opo, tama po yun kasi sa akin, especially personally pinapasalamatan ko, family ko, although man na siyempre mahirap tayo, naghihirap tayo financial, pero Hindi tayo natamaan ng opo, sakit. yung mga mayayaman, imagine natin, although man tayo, siyempre, hindi natin maiwasan na i-compare natin ang ating sarili na mahirap ako, nagpo-problema tayo everyday ng ating pangailangan, pero sa totoo, napakaswerte natin dahil bakit? Wala tayong sakit, makakakain tayo everyday, di ba? Nasira man yung kabuhayan natin, ang bahay natin. Pero dyan pa rin tayo makain. Opo, tama po yun. Napakaganda talaga ng kabutihan ng Panginoon, no? Pag-ibig ng Panginoon sa atin kasi napakapalad natin ngayon kasi nakikita-kita tayo ngayon dito, nakikita-kita tayo. So, pinaparamdam ng Diyos kung saan yung pagkakamali mo sa susunod, huwag mo nang uulitin. Opo. Yung bagyo na lang na dumaan. Opo. Yung na-experience namin yun. Ano nangyari? Hindi niya tayo pinabayaan. Kahit na makita mo yung kabugabatan. Opo. Halos wala nang nakatayo dyan. Pero habang lumalaw ng panahon, umuulan, nagsusuwi yung mga dahon. Opo, tama At po. least, buhay sila. Ganun din yung hanap buhay natin at saka yung buhay ng tao. Opo, tama.
Opo. Nakakabangon din natin na unti-unti dahil may mga mabubuting kalooban na nagbigay sa atin ng mga pagkain para ma-survive natin yung kahirapan. Opo, tama po yun. So, ano pa po, may idadagdag po ba kayo? Kasi patapos na po tayo sa ating gawain. Uwian na po. Sorry. Uwian na po. Ano pa po yan nyo? Idadagdag. Nanay Ruby, may dagdag ka po ba? At saka hindi niya tayo pinabayaan kahit na may sakit tayo, pag humiling tayo, binibigay niya kaagad. Opo. Hindi nga lang yung dire-diretso na ibibigay kaagad, pero utay-utay lang. May oras, may buwan, may panahon. Opo, tama po yun. Kasi kailangan lang kasi yan para makita natin yung kahirapan ng na ginawa ng Diyos roon. Makikita din natin yung kahirapan ng tao. Pagsalba niya sa kasalanan ng mga ninuno natin, na sana wag nang maulit ngayon. Lilingunin natin. Kailangan kasi may connection tayo sa Diyos. Dahil once na may connection tayo sa Diyos, ano man ang hilingin natin, ibibigay niya. Opo, amen. Hindi man lang dire-diretso ibibigay kagad, pero unti-unti lang. Kasi yung biyaya ng Diyos yung pinagkaloob niya sa atin, araw-araw, buhay tayo. Opo, tama po yun. Unang-una sa lahat, yung buhay yung pinagkaloob niya sa atin. Opo, Amen. At sabi niya, dapat, yung buhay na pinagkaloob niya sa atin, sana hindi mabahiran ng kahit anong dumi. Dahil pag tayo mamatay, babalik din tayo sa alabok. Opo, Sa alabok tayo galing, babalik tayo sa alabok. Yun, tama nga po ang sabi ni Nanay Rubino, yung ang grasya ng Diyos ay hindi utay-utay, buwan, araw, o ganyan. Kasi, Panahon. panahon. Kasi, personally sa akin, tama ang sinabi ng Nanay Ruby, kasi kapag binigla ng Panginoon, masisyak tayo, di ba? malay mo, binigyan tayo ng... Magyaman ka. Magyaman tayo ng... Bigyan tayo ng milyon. Nawalan tayo ng buhay. Mapakinabangan ba natin milyon? Ito Di ba na wala? patotoo. Ito na patotoo. Amen, pero... Opo. Malalaman mo, malaki na yung savings mo. Wow, Dahil sana all. biyaya yan ng Diyos Opo. sa hindi natin na pinagkaloob sa inyo. Gamitin mo na. Sino pa po? Meron pa pong idagdag? Ikaw, madam. Roger Reza. Hala. Ibibigay ko na po kay Miss April. Kung may idadagdag siya. Yan. Okay. Ang sa pandemic na. Gracia. Oo, grasya ng Diyos po. Ayun, para saan yung sabi nga diba, every gising is blessing. Oo, so sana po maging nagamit-gamit yung ating buhay sa ikalulugod ng Panginoon. So, hindi lang po dapat tayo the same as yesterday, today, and tomorrow. Sana po meron pong All the time. Sana all. sana po merong pagbabago. Hindi naman po tayo makikipagkompetensya sa mga kapwa natin. Kumbaga maging better version of yourself. Hindi, opo, yung kunyari, before po, parang bantay ka ng bantay sa kapitbahay mo. Huwag ganun. Dapat po yung nagpa-progress po yung sarili natin. Kumbaga maging mature tayo, maging maunawain sa mga bagay-bagay. Ayun, opo. Kasi po kapwa. Kaya nang yes, opo, yan. Yung kapwa natin ay din natin. Kasi kung ano yung ayaw natin gawin sa atin, hindi natin gagawin sa kapwa natin. Kasi mahirap din po yung mga bagay po na nakakasakit sa kapwa natin. Ayun, sa akin naman, personally, yung pandemya, maraming naturo sa akin. Kasi ako personally, nung pandemya, travel ako ng travel. Marami ako narating. So, yung para sa akin, yun yung pahinga ko sa pag-isip ako bananatiyuhan ng 10 taon. Alam mo ba, 10 taon na walang day off. Kaya ako pumayag siguro. Mag-end ng prayer. Oo. Yung... Ako mag-end ng prayer. Actually, may teacher na aming banana kiwa sa Parday ko sa Bagabangkaw. Vlogger, this week lang. Oo. Maniwala ako dun kasi nga, nagpahinga na ako kasi medyo 10 taon na rin. Hindi naman din ako yumaman. Yun yung parang na wake up call din sa akin ng Panginoon na habulin mo man na habulin yung grasya, mapapagod ka pag wala sa Panginoon. Totoo yun kasi wala kang day off, wala kang nasisimba. Oo, totoo po yun. Buhay na testimony po yan siya. Wala po akong napundag. Personally, wala po akong napundag. Oo, pero sabi ko nung pandemic, binitawan ko yun. Alam mo, nagkaroon ako ng time sa Panginoon. Nakapunta ako ng maraming lugar. Nakapunta ako Dos Palmas, El Nido. Marami ako napuntahan. So, appreciate ko yung creation ng Panginoon para sa akin. Sabi ko, ang swerte ko kahit na ganito na ako, hindi ako professional na tao. Opo, honestly ako po, graduate ng
college, pero hindi po ako nagtatrabaho ng stable. Pero kasi ang akin po, para hawak ko po yung oras ko po. Oo, kasi ngayon, eto, may time ako na magsama-sama outreach. Yun yung way ko na parang bumawi ako sa 10 taon na nagsayang ko. Ibahagi ko yung buhay ko na ma-share ko yung word of God. So sabi ko, actually may nagkasakit din ako after ko nung 10 years na kasi kahoy yung gamit namin. So medyo kumaya talaga ako ngayon. Ito na yung hiningil na ako ng katotohanan natin ay sobrang pinagod mo. Talagang mayroon niyang balik. Oo. Yan ay pinahiram lang sa atin. Pero medyo magaling na ako. Oo, ayun. So parang sa akin, binigyan ako ng time ng Panginoon na mag-heal at the same time. Yung oras na nagpapagaling ako, naging kagamit-gamit naman po yun. Ayun po. Sana po yung mga bagay po na nangyayari sa atin, huwag po natin isipin na tayo po ay pinahihirapan. Yan po ay para po tayong hinuhulma na kung ano yung pinaplano sa atin ng Panginoon. Oo, sana po ay tingnan natin yung mga bagay sa magandang pag-appreciate ng mga bagay na meron tayo kaysa isa ng mga bagay na nawawala sa atin o yung nawala sa atin. Ayun. Yun naman po. Hoy, yun po, sunod po. Baka hindi na po ako magtuturo kasi may pinuntahan lang po sila, Pastor, importante. Ang ating napag-aralan niya is pagsisisi at ang grasya. Si ate nakaalala. So, sunod po, tatanungin po ulit. Sige, bibigay ko po sa kanyang closing prayer. At Pray po tayo. sige po. But before po tayo mag-pray, ako lang po mag-gahin po yung aking panalangin bago po ako mag-pray. So pray po tayo. Let's pray. Bow your head, close your eyes. Ulitin niyo lang po yung aking panalangin. Hallelujah. Let's pray. Ama sa langit, salamat po sa oras na ito, sa salita mo na narinig ko. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Nagsisisi po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Simula noong ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Hugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo at pumasok ka po sa aking puso. Maghari ka, O Diyos, sa aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa libro ng buhay. Mula ngayon, ikaw ng aking ama at ako na ang inyong anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So let's pray. Hallelujah. Let's pray po. Yes, Father God in heaven, in the name of Jesus, as I am done, hallelujah, prayer, oh God, Lord, I pray, God, that each one of us here in this place, oh God, will always encourage, Panginoon, sa mga karanasan, Panginoon, patuloy na lumago pa, Panginoon, even the livelihood, oh God, patuloy na tumaas ang antas, Panginoon, ng kabuhayan sa lugar nito. And I pray, God, that your Holy Spirit is always with us, oh God, as I command the angels of war, oh God, to break every chain today, oh God, patuloy, Panginoon, as I speak life, oh God, patuloy na ang bawat isang narito ay patuloy mong pagpalain, Panginoon, patuloy, Panginoon, na ibuhos mo yung pagpapala, Panginoon, sa lugar nito. Hallelujah, hallelujah, patuloy na ikaw ang Diyos na maging sentro at manguna, Panginoon, sa bawat isang narito, that Lord, they will have a deep relationship, O God, before you. Patuloy na lumalim, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa inyong harapan at ikaw ang siya makilala. Thank you, Lord, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba ay sa iyo lamang. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, joke lang po. Ano mo si anak? Siya, malaki-laki na po siguro yung savings nyo. Para sa isyo ay Pwede na makautang.